Six signs na niloloko ka na pero wala ka pa ring alam. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Biglang nagbago ang routine niya. Dati consistent siya. May oras sa'yo, may update. Ngayon, biglang busy. Nawawala ng walang paalam. O pabago-bago ang schedule. Hindi naman masama maging busy. Pero kung parang may tinatago na, ibang usapan na yon. Number 2, may sekreto na sa kanyang cellphone. Dati okay lang na kahit makita mo ang phone niya. Ngayon, laging naka-face down, may bagong password o biglang kinakabahan pang malapit ka. Parang may pinoprotektahan pero hindi ikaw. Number 3, kulang sa effort at lambing. Ramdam mo yun eh. Yung dati niyang energy sa'yo, wala na. Hindi na siya nag-e-effort. Hindi na interesado sa kwento mo at parang napipilitan na lang nakausapin ka. Number 4, madalas ka ng pagdudahan o baliktarin. Ikaw pa minsan ang ginagawang mali. Kapag may napansin ka, i-gaslight ka niya. Nag-overthink ka lang pero deep inside alam mong may mali talaga. Number 5, may instinct kang may iba siya. Hindi mo ma-explain pero may kutob ka. At kadalasan, tama ang instinct na iyon. Hindi ka praning, may nararamdaman ka lang na hindi natugma sa ginagawa niya. Sabi nga nila, hindi mo mararamdaman ang mga bagay na iyan kung hindi niya ipinaparamdam. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo kailangan ng solid proof para maramdaman na may mali. Kapag nawawala na yung peace of mind mo, doon pa lang may problema na. Dapat alam mo yon. Tandaan mo yan. God bless. 6 na tips para ikaw naman ang habulin. Makinig ka para malaman mo. Number 1, maging independent at may sariling buhay. Kapag may goals at hobbies ka, nakikita nilang hindi ka dependent at may value ka sa sarili mo. Number 2, ipakita ang confidence mo. Hindi ka insecure at hindi naghahabol ng sobra. Nagiging attractive ang presence mo kasi alam mo yung halaga mo. Number 3, mag-set ng boundaries. Hindi basta-basta pumapayag sa lahat. Kaya nire-respeto ka at lalo silang nagiging interesado. Number 4, huwag ipakita na desperado ka. Ang over-eagerness o neediness nakaka-turn off. Hayaan mo silang mag-effort at magpakita ng interest sa'yo. 5, focus sa self-growth at self-care. Kapag nakikita nilang proactive ka sa sarili mo, mas lalo nilang maa-appreciate ang value mo at maghahabol sila sa'yo. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo kailangang habulin ng tao kapag nakikita kasi nilang confident, independent, may self-respect ka, sila mismo ang lalapit sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 3 signs na naghahanap na ng ibang partner ang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kapag ang babae ay nagme-makeup na o nagpapaganda sa tuwing lalabas siya nang hindi ka kasama, naghahanap na siya ng atensyon mula sa iba. Handa na siyang i-approach kung sino man ang interesado sa kanya. Kabahan ka na kapag nagpapaganda siya para sa iba. Tapos pagdating sa'yo ay hindi siya nagpapaganda. Number 2, kapag ang babae ay wala nang gana sa iyo. Wala nang time, wala nang effort na ginagawa at ayaw niya na ng lambingan o bonding ninyo pareho. Kasi kahit araw-araw pa kayong magkasama, hindi iyan magsasawa lalo na kapag mahal ka ng babae. Number 3, i-follow mo ako para malaman mong ang babaeng mahal ka, mararamdaman mo sa kanya ang tampo, selos, nagagalit at gagawin niya lahat makuha lamang ang atensyon mo. At kung hindi niya na ito ginagawa, naghahanap na siya ng iba o mayroon na siyang iba. Tandaan mo yan. God bless. Kapag mahal mo ang partner mo, hindi mo siya bibigyan ng dahilan para mag-overthink o magselos.
Hindi mo hahayaan nakikita ka man niya o hindi. Kasi ang tunay na pagmamahal may kasamang respeto at assurance. Hindi mo hahayaang magduda siya sa kung ano yung halaga niya sa buhay mo. Sa maliit na bagay pa lang na kung sincere ka, simpleng update and honesty go a long way. Hindi kailangan ng bonggang effort para iparamdam na safe siya sa'yo. Consistency lang, sapat na para mawala ang overthinking. Kung alam mong may bagay na makakasakit sa kanya, iiwasan mo iyon. Kasi love is not just a feeling. It is also a responsibility. Hindi mo siya pahuhulaan kung mahal mo ba siya o hindi. You make it clear through your actions every day. At kung mahal ka rin niya, matututo rin siyang magtiwala sa iyo. Trust grows where honesty and respect are present. Sa dulo, ang relasyon na may peace of mind ang pinakamatibay. Hindi perpekto pero totoo at panatag. Tandaan mo yan. God bless. Tamang paraan para magsisi siyang pinagpalit ka sa iba. Makinig ka para malaman mo. Huwag habulin. Huwag magmakaawa. Tumahimik. Yun ang mas malakas na mensahe. Na kapag hindi ka nagparamdam, mapapaisip siya at mapapatanong ng ba't hindi siya humabol. At habang sila'y nalilito, ikaw naman nag-iimbak ng lakas. Iba na ang focus, sarili mo na. Fitness goals, kunin mo na. Career plans, simulan mo na. Sarili mo muna. Ito ang panahon mo. Na kapag nakita niyang umaangat ka habang wala siya, doon niya marirealize ang pagkawala mo. Kaya huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang panalo sa huli kapag pinili mo ang sarili mo. Tandaan mo yan. God bless.